Fatima po ang pangalan ko. Nangyari po ang karanasan kong ito way back 2015 noong nagtatrabaho pa ako sa isang government office. Bago pa lang ako noon, siguro ay wala pang isang buwan. Isang araw ay may nadatnan akong isang sulat sa table ko. Akala ko ay kung ano lang, kaya binuksan ko at binasa. Napakunot ang noo ko kasi ang sabi sa sulat ay kung pwede daw makipagkilala at makipagkaibigan sa akin. Pasimple akong luminga. Inisip ko agad na may nagbibiro lang sa akin at nairita ako. Nilamukos ko yung sulat at itinapon sa basurahan. Nawala na sa isip ko yung sulat na yun, pero kinabukasan meron na naman akong inabutan. At mula nun ay hindi ako pinatahimik ng sulat na yun. Araw-araw akong may dinadatnan sa table ko, kahit araw-araw ko ding itinatapon. Wala nang basa-basa, diretso na agad sa trash can. Wala akong pakialam kahit nasa paligid pa yung nagbibigay noon. Gusto kong malaman niya na wala akong panahon sa ganoong kalokohan. Dahil sigurado naman ako na pinagtitripan lang ako ng kung sino mang Herodes na yon. Dahil sino ba naman ang magkakagusto sa isang ubis na gaya ko? Niwala akong pinagtatanungan kung may nakakakita sa naglalagay ng sulat doon dahil ayokong maging tampulan ng kantyawan. Wala rin naman kasi akong interes na alamin kung sino ang nanloloko na yun. Hanggang isang araw, dahil hindi ko nga binubuksan yung sulat, isang open note na yung inabutan ko. Nakikiusap at nagmamakaawa na kahit basahin ko lang daw yung mga sulat niya. Wala naman daw siyang masamang intensyon, na gusto lang daw talaga niya akong makilala. Noon na ako naintriga at napaisip kung kanino nga kaya sa mga office mate ko galing ang mga sulat na yon. Kinabukasan, sinadya kong mas maaga pang pumasok. Sinabi ko sa guard na may kailangan lang akong tapusin agad. Gusto kong palihim na makilala ang taong yun. Sobrang aga talaga noon at sarado pa nga yung department namin. Pero laking gulat ko nang pagdating ko sa pwesto ko ay nandoon na agad yung sulat. Hindi na ako nakatiis at hinabol ko yung guard at tinanong kung may nauna pa bang pumasok kaysa sa akin. Ako pa lang daw at ako din ang huling umuuwi. Tinanong ko din kung posible bang may nakakapasok sa loob kahit gabi. Pero wala naman daw kasi siya lang ang roving paggabi. Napatitig ako sa guard pero inalis ko din agad yon sa isip ko dahil kung siya yun, nasa kanya na lahat ng pagkakataon para kausapin ako ng personal dahil walang ibang tao doon kundi kaming dalawa lang. Pero niwala akong mabakas kay Manong guard. Ini-stress na ako ng sobra ng letter sender na yon. Pagkaupo ko, hindi ko alam kung anong nag-uudyok sa akin at bigla na lang akong nagka-interes basahin yung sulat. Pero mas nagulat ako nang habang binabasa ko yun ay nakaramdam ako ng kilig. Maya-maya ay natigilan ako kasi pakiramdam ko hindi lang ako ang tao doon. Parang may nagmamasid sa akin. Matapos kong basahin ay inilagay ko iyon sa ibabang drawer. Pero laking gulat ko nang makita ko doon lahat ng nilamukos at itinapon kong sulat niya. Medyo weird at creepy na yon kasi nakikialam na din siya sa drawer ko. Pero hindi ko alam bakit naisipan kong iuwi yon at basahin lahat noong gabing yon. Noon ko lang tuloy nalaman na nagpakilala pala siya sa pangalang Anthony Salvacion. Pero wala akong kilalang ganoong pangalan sa department namin. Wala man akong balak mag-respond sa mga sulat niya, pero mula noon ay naramdaman kong kinasasabikan ko ng makita tuwing umaga ang mga liham niya. Parang hindi na kumpleto ang araw ko hanggat hindi ko mabasa ang mga yon. Ang pinagtataka ko lang, sa tuwing binabasa ko ang mga sulat niya ay parang may nararamdaman akong kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Sabi niya ay natutuwa siyang makita na
pinapansin ko na ang mga liham niya. Dahil masyado nang natutuon ang atensyon ko doon, kaya siguro hindi ko namalayan na matagal na pala akong napapansin ng mga kasamahan ko, lalo na ni Ana na pinakamalapit sa akin. Isang araw, hindi niya ako tinigilan hanggat hindi niya malaman kung sino daw ang lihim kong manliligaw. Sa kakulitan ni Ana ay napilitan din akong sabihin sa kanya kung sino ang dahilan ng pagkakilig ko. Palaisipan kasi talaga sa akin kung sino sa mga katrabaho ko iyon. Pero kung paano siya nagimbal nang malaman kung sino ang letter sender ko, ay mas lalo na ako. Nang sabihin niyang empleyado nga daw yun doon, pero nagpakamatay ito, may 2 taon na ang nakakaraan nang basta din ng isa rin nilang katrabaho. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya, pero kinumpirma iyon maging ng iba pa naming kasama na iisang tao lang yun at yung nagpapadala ng liham sa akin. Base sa penmanship nito, daig ko pa ang nasabugan ng bomba. Hindi ko akalain na ang lihim kong manliligaw na nagpapadala ng liham ay isa palang multo. Magandang araw po sa mga tagapakinig at admin ng channel na to. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Connie. Ito po ang unang beses na magpapadala ako ng karanasan ko dito at ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na ako kung sakaling mapipili nyo itong i-post dito sa channel nyo. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa totoong kahindik-hindik na karanasan namin ng pinsan kong tawagin na lang nating Zila. Magkapatid po ang mga nanay namin. Mula Amerika, kung saan may ilang taon na din silang nakatira ay umuwi siya para magbakasyon. Sa lahat ng magpipinsan ay kami ang pinaka-close, kaya doon siya sa amin pansamantalang tumira. Dahil maganda, ilang araw pa lang sa amin ay nakaakit agad ng mga manliligaw si Zila at hindi ko inaasahan na makikipila sa kanila si Rudy. Kilala kasi siya sa lugar namin na parang may kuliling. Hindi naman siya dating ganoon dahil kababata namin siya ni Zila. Pero nawala kasi siya at nung bumalik sa lugar namin ay biglang ganoon na ang kalagayan niya. Tahimik lang siya at hindi nagsasalita. Kaya nagulat kami nang isang araw ay nagsabi siya kay mama na aakit daw ng ligaw kay Zila. Nagulat kami kasi bagong ligo, bihis na bihis at may dala pang bulaklak. Hindi nga namin agad nakilala. Kaya pala niyang magmukhang tao. Pero dahil kilala siya ni Zila, ay bokya agad sa unang dalaw pa lang. Niayaw pa nga siyang harapin, kundi pa pinakiusapan ni mama. Harapin lang daw niya at saka niya kausapin ng maayos. Pero tinalampak agad ni Zila na walang mapapala sa kanya, kaya huwag nang babalik. Kung yung ibang manliligaw na may itsura at may sinabi, nakaintindi at iginalang ang pasya ni Zila. Sa malas, si Rudy ay pursigido at walang balak sumuko. Handang gawin ang lahat, mapasagot lang si Zila. Sa araw-araw ay wala nang ginawa si Zila kung hindi makipagpatintero sa kakaiwas kay Rudy. Maging kami ay napepeste na din sa sobrang kakulitan niya. Hindi na ma-enjoy ni Zila ang pagbabakasyon niya dahil kahit saan kami pumunta ay laging nakasunod. Kahit wala siyang ginagawa, pero yung mismong presensya niya sa araw-araw, sa literal na buong maghapong balik siya ng balik sa bahay, ay isang torture para kay Zila. Umabot na nga sa puntong ibinabarangay na namin kasi bigla-bigla na lang siyang pumapasok sa bahay. Pero wala pa ding epekto. Sarado na talaga ang utak niya. Sa sobrang stress ni Zila ay nagsabi kay mama na babalik na ng Amerika. Pumayag naman si mama. Mas mabuti pa nga daw dahil nag-aalala na din kami sa maaaring gawin ni Rudy sa pagka-obsess niya kay Zila.
Wala kaming pinagsabihan na aalis na siya, pero ilang araw bago umalis si Zila ay bigla namang sumulpot doon si Rudy. Naglulumuhod na umiyak kay Zila at nakikiusap na tanggapin na daw siya. Nagulat kami nang bigla na lang niyang niyakap at tinangkang halikan si Zila. Sinuntok siya ni Papa at ipinagtabuyan. Tumawag naman agad ako ng pulis. Sa galit ni Zila ay hindi na napigilan ang sarili. Tinanong niya kung handa ba daw gawin ni Rudy ang lahat para sa kanya. Sumagot naman ito na kahit ano ay gagawin niya. Sabi ni Zila, kung ganoon ay magpakamatay daw si Rudy. Nagulantang kami lahat sa sinabi niya. Imbes naman na magalit ay tila natuwa pa si Rudy. Kung gagawin daw ba niya iyon, ay sasama sa kanya si Zila. Lakas loob namang sumagot si Zila ng oo. Sinaway ni Mama si Zila at ako naman ay kinilabutan sa nakita kong paraan ng pagngisi ni Rudy na para bang nagtagumpay na siya. Nang dumating ang mga pulis at binitbit si Rudy, ay masaya pa ito at paulit-ulit nitong sinasabi kay Zila na babalik siya para sunduin ito. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Pinagalitan naman ni Mama si Zila kung bakit sinabi niya yon. Alam naman itong may sayad si Rudy. Mabuti nga daw yon para manahimik na. Pero kita ko sa mukha niya yung takot na parang pinagsisihan din niya ang sinabi niya. Nung gabing yun, nagimbal kami sa balitang nagpakamatay si Rudy sa kulungan. Hindi ko maiwasang mangilabot, lalo na nang maalala ko yung makahulugang ngiti at huling salita ni Rudy. Namutla at napaiyak naman si Zila sa takot. Magkasama kami ni Zila sa kwarto at halos kakatulog lang namin nun nang bigla akong mapabalikwas sa malakas na sigaw ni Zila. Pagkakita ko sa kanya ay nakasiksik na siya sa sulok ng kwarto at takot na nakatingin sa bintana. Pagtingin ko ay nangilabot ako nang makita kong bukas yun at isinusumpa kong nakita ko talagang nakatayo doon ang bangkay na anyo ni Rudy. Duguan ito at nakangisi sa amin habang nakalahad ang kamay kay Zila. Hindi na nakaalis si Zila dahil hindi na siya pinatahimik ng kaluluwa ni Rudy. Umabot sa puntong muntik pa siyang magpakamatay dahil parang nawala siya sa sarili at tila may naguudyok sa kanyang gawin yon. Hanggang may makapagturo sa amin sa isang psychic. Tinulungan niya kami para tuluyang mapatahimik ang kaluluwa ni Rudy at nagtagumpay naman siya. Kaya natahimik na din ang pinsan ko at sa ngayon ay nasa Amerika na uli siya at may pamilya na. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po akong Alona. Ito ang unang beses na sumubok akong magpadala ng karanasan ko. Sana po ay mapansin at maipost dito sa channel niyo. Taong 2011 nang maulila ako sa magulang. Kakatapos ko lang ng college noon nang sabay silang masawi sa isang aksidente. Nag-iisang anak lang ako at malayo sa mga kamag-anak. Kaya naman solo na lang akong namuhay nang mawala sila. Sobra akong nalungkot nun. Halos lunurin ako ng depresyon ko. Araw-araw akong nasa harap ng puntod nila. Umiiyak habang kinakausap sila. Wala naman kasi akong ibang makakausap at mapaglalabasan ng sama ng loob. Isang hapon na dumalaw uli ako. Nagbabadya ang ulan at malakas na hangin, kaya hindi ko masindihan ang mga kandila. Nang may isang pares ng paang biglang sumulpot sa harap ko. Pagtingala ko ay isang simpatiko at nakangiting lalaki ang bumungad sa akin. May hawak siyang lighter at nag-offer na siya na ang magsisindi.
Tumango ako sabay tayo. Hindi ko kilala ang lalaki. Noon ko lang siya nakitang dumalaw doon. Pagkasindi ay casual siyang nakipagkwentuhan. Hindi ako sanay makipag-usap sa hindi ko kakilala. Pero nahiya naman akong itaboy siya, kaya hinayaan ko na lang. Hindi ko na malayan na nalibang na din pala ako sa pakikipagkwentuhan sa lalaking yun na Virgil pala ang pangalan. Iyon ang simula ng palagi naming pagkikita sa harap ng puntod nila mama. Hindi ko alam kung paano niya ako laging natsetsempuhan, gayong hindi ko naman sinasabi sa kanya kung kailan ako babalik at paiba-iba din ang araw at oras ang pagdalaw ko. Basta bigla na lang siyang sumusulpot kapag nandoon na ako. Masayang kausap si Virgil. Dahil sa kanya, kahit paano ay naibsa ng lungkot ko. Hindi ko nga napansin na napapatawa na pala niya ako. At siguro, dahil doon kaya napansin ko din na panay ang tingin sa akin ng ilang taong nakakasabay kong dumalaw. Baka napapalakas na ang tawa ko. Noon din nagsimulang formal na manligaw sa akin si Virgil sa bahay. Napansin ko lang na parang mailap siya sa ibang tao. Kapag dumadalaw siya at nandoon ang kasambahay ng tita ko na pansamantala niyang ipinahiram sa akin, ay bigla na lang siyang nawawala. Katwiran niya ay nahihiya daw kasi siya. Medyo nagtaka ako doon kasi parang hindi yata normal yung iginagawin niya na yon. Pero hindi ko na lang masyadong binigyan ng pansin. Isang beses na dumalaw uli siya, humingi ako ng kape kay Aling Tinay para sa amin ni Virgil. Pero pagbalik niya ay para sa akin lang ang dala. Nung tanungin ko kung bakit isa lang, ay nagtaka ako nang tanungin din niya ako kung para kanino ang isa pang kape. Nahiya ako kay Virgil, kaya ako na mismo ang nagtimpla para sa kanya. Nagtataka naman ako sa reaksyon ni Aling Tinay, na panay pa din ng lingon at linga sa paligid. Hindi ko alam kung anong dahilan. Bakit napapakamot siya ng ulo na tila takang-taka din. Nang mga sumunod pang araw, ay napansin ko ang kakaibang tingin niya sa akin. Lalo na kapag dumadalaw si Virgil. Minsan pa nga ay tinanong pa niya ako kung ok lang daw ba ako. Sumagot ako ng oo, pero parang hindi siya kumbinsido. Isang araw, nagulat na lang ako nang biglang sumulpot si Tita Eva na kapatid ni Mama. Tiyempong nandoon si Virgil, kaya ipinakilala ko siya. Pero hindi ko inaasahan ang naging reaksyon ni Tita. Binastos niya si Virgil, ni hindi man lang pinansin ang pagkikipagkamay nito. Tinanong niya ako kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Sabi niya ay nakarating na daw sa kanya ang mga nangyayaring hindi maganda sa akin. Na nagsasalita daw akong mag-isa at may kinakausap na ako lang daw ang nakakakita. Naguluhan ako sa mga sinabi niya. Pero nakuha ko din na si Virgil ang tinutukoy niya. Hindi ko alam kung paano niya nasabing ako lang ang nakakakita sa kanya, kaya muli ko siyang ipinakilala kay Virgil. Pero sa halip ay tumingin lang siya sa itinuro kong kinatatayuan nito. Nakita ko yung bahagyang takot at pagkabalisa sa mukha ni Tita. Dali-dali niya akong inakay papunta sa harap ng malaking salamin at tinanong kung nakikita ko ba doon ang refleksyon ng lalaking sinasabi ko. Ganon na lang ang gulat ko nang hindi ko na nga makita doon ang imahe ni Virgil. Paglingon ko sa kanya ay malungkot na nakangiti lang siya sa akin. Ilang ulit ko pang ipinaglipat-lipat ang tingin ko sa kanya at sa salamin, pero wala talaga siyang refleksyon doon. Nanghihilakbot na napatingin ako kay Tita. Sabi niya ay hindi totoong tao si Virgil. Isa daw itong ligaw na espiritu na sinasamantala ang kalungkutan ko para mapasok ang isip ko, kaya ako lang ang nakakakita sa kanya. Pagharap ko uli kay Virgil ay parang usok na unti-unti itong naglaho.
Nanlaki ang ulo ko sa sobrang takot. Dinala ako ni tita sa kaibigan niyang manggagamot para bigyan ng proteksyon at hindi na ulit malapitan ng mga ligaw na espiritong katulad ni Virgil. Kamusta po kayo, admin? At sa mga taga-subaybay? Tawagin niyo na lang po akong Guada. Sana po ay mabigyan niyo ng pansin ang padala kong karanasan at maipost dito sa channel niyo. Isa po akong matandang dalaga sa edad na 55. Hindi na po ako nakapag-asawa dahil sa isang pangyayaring naranasan ko noon sa probinsya namin sa Aurora. Nagsimula ang lahat noong halos patapos pa lang ako ng high school. Nagkaroon kami ng bagong kapitbahay. Tawagin na lang nating Frank. Magkasing edad lang sila halos ng tatay ko, kaya Mang Frank ang tawag ko sa kanya. Yung nanay at isang kapatid lang niyang may diferensya sa pag-iisip ang kasama niyang lumipat sa lugar namin. Galing daw sila sa kabilang barangay at dati daw siyang sundalo. Yon ang naririnig kong kinukwento niya kay tatay noong magsimula silang maging magkainuman. Sa lahat ng mga kainuman ni tatay ay kay Mang Frank mainit ang dugo ko. Naiinis ako sa kanya dahil halos araw-araw ay niyayaya niya si tatay mag-inom na hindi matanggihan ni tatay dahil isa ding matakaw sa alak yon. Doon sila palaging umiinom sa harap ng tindahan namin. Kaya mas lalo akong naiinis dahil ako ang bantay sa gabi at palagi siyang nakatingin sa akin. Nung una, akala ko ay napapatingin lang siya kasi nakaharap siya sa tindahan. Pero kalaunan, napansin ko na parang sinasadya niyang doon talaga maupo. At napansin ko din na hindi lang siya basta tumitingin, kundi tumititig pa. At nababastusan ako sa kanya. Hanggang isang araw, bigla na lang silang nagtalo ni tatay. Nang alamin namin ni nanay ay nalaman kong nagalit pala si tatay dahil nagsabi si Mang Frank na liligawan ako. Pero imbes na mahiya, ay mas lalong itinuloy ni Mang Frank ang panliligaw sa akin sa kabila ng pagharang ni tatay. Ni hindi na rin siya pinakikiharapan ni tatay noon. Lalo naman ako. Kilabot at pandidiri ang naramdaman ko noong magsabi siyang liligawan ako. Sa unang beses pa nga lang ay tinalampak ko na siya at binarabara. Puro lait ang inabot niya sa akin. Nanggigigil talaga ako sa inis ko, lalo't kinakantsawan ako ng mga pinsan ko na ang pinakauna ko daw manliligaw ay isang gurang. Kung si tatay ay pinagbantaan siya, si nanay naman ay dinaan siya sa diplomasyon at pakiusap na itigil ang panliligaw sa akin dahil bata pa ako. Pero sa malas ay walang balak tumigil si Mang Frank at mas lalong naging prosigido. Gabi-gabi siyang matyagang nakaupo sa harap ng tindahan at may dalang mga bulaklak. Naiipon lang nang naiipon yun doon hanggang sa mabulok dahil hindi nga namin kinukuha at hindi rin namin siya pinapapasok. Malapit na ang graduation ko noon at hindi na ako halos makapunta ng school dahil lagi siyang nakaabang kaya napilitan si tatay na ihatid sundo ako. Pero isang araw na nahuli si tatay ng dating ay nagawang makalapit ni Mang Frank sa akin. Tinangka niya akong hilain sa isang sulok para lang daw makausap pero nagpipipiglas ako hanggang sa makawala ako sa pagkakahawak niya. Noon dumating si tatay at binigwasan siya ng suntok. Ipinapulis namin siya pero nakiusap mabuti ang nanay niyang matanda na at may sakit. Pinagbigyan naman nila tatay sa kondisyong hindi na siya maaaring lumapit sa akin. Hindi ko naman akalaing ganon katindi ang pagkakagusto sa akin ni Mang Frank. Sa sobrang galit niya na hindi na siya makalapit sa akin, isang gabi ay lasing na nagsisisigaw siya sa gitna ng daan na nagbitaw siya ng isang sumpa na kung hindi daw ako magiging kanya
ay wala nang iba pang lalaking makakalapit sa akin. Kinilabutan daw si nanay nang marinig yun. Bata pa ako noon kaya wala pa akong muwang sa kung anong implikasyon ng sumpa niya na yun. At saka ko lang na-realize ang lahat nang maging ganap akong dalaga at nagsimulang magkaroon ng mga manliligaw na kasing edad ko. Pero walang nagtatagal sa kanila sa panliligaw sa akin. Dahil bawat manliligaw sa akin ay isa-isang namamatay sa iba-ibang panahon at paraan. Yung una at pangalawa ay hindi namin nabigyang pansin. Pero yung pangatlo na binalak ko na sanang sagutin, doon ako napaisip na parang hindi na pagkakataon lang yon. Noon ipinaalala sa akin ni nanay yung sumpa ni Mang Frank at kinilabutan ako. Nakaramdam ako ng galit kay Mang Frank kahit na noong mga panahon na iyon ay nakaratay na siya sa sakit. Kumalat ang pangyayaring yun na iniugnay ng mga tao sa sumpa ni Mang Frank, kaya kinatakutan ako at wala nang nagtangkapang manligaw. Namatay si Mang Frank at lumuwas naman ako ng Maynila para magtrabaho. Akala ko ay naputol na ang sumpa sa pagkamatay ni Mang Frank, kaya tumanggap ako ng manliligaw. Pero dalawa pa ang sumunod na namatay. Yung huli, akala ko ay ligtas na dahil naging nobyo ko na at balak na sana naming magpakasal agad, pero namatay din. Wala na akong nagawa kundi tanggapin na ito na ang kapalaran ko. Ayoko nang madagdagan pa ang buhay na mawawala dahil lang sa walang kwentang sumpa ng isang taong sarado ang pag-iisip. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Zinya. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay personal na karanasan ko na nangyari sa probinsya namin noong edad 20 pa lang ako. Isang araw ay aksidente kaming nagkita ng dati kong kaklase at isinama niya ako sa lugar nila, isang bayan ng pagitan mula sa amin. Maganda ang lugar nila, mapuno at madaming halaman at mga ligaw na bulaklak. Halos nasa paanan na iyon ng bundok. Pauwi na sana ako noon matapos ang balitaan namin nang maalala niyang ipakita sa akin yung ipinagmamalaki niyang ilog di kalayuan sa likod bahay nila. Namangha ako sa natural na ganda ng ilog. Doon ako talaga nag-enjoy. Kundi nga lang baka gabihin ay ayoko po sanang umalis sa lugar na yon. Pahakbang na sana ako noon paalis nang bigla akong makaamoy ng bulaklak. Kakaiba ang bango nun na nanunuot sa ilong. Tinanong ko ang kaklase kong si Ana kung nasaan yung naamoy kong bulaklak, pero wala naman daw siyang naamoy. Nagtaka naman ako kasi langhap na langhap ko talaga yung bango nun na noon ko lang naamoy. Ang kaso, wala naman akong makitang kakaibang bulaklak doon na posibleng panggalingan nun. Habang naglalakad ako pa uwi, ay hindi pa din nawawala yung amoy ng bulaklak, kaya palinga-linga ako. Pero napansin ko na makailang beses akong naghikab. Hindi ko alam kung bakit antok na antok ako, kaya nagmadali na akong makauwi. Pagpasok sa bahay namin ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at dumiretso na ako ng higa sa papag kasi ay halos hindi ko na maidilat ang mata ko sa sobrang kaantukan. Maya-maya ay namalayan ko na lang na tumayo ako at naglalakad-lakad habang hinahanap ng pang-amoy ko yung mabangong bulaklak. Hanggang sa nakabalik ako sa tabing ilog kung saan ko yun unang naamoy. Malakas ang amoy sa gawin na yon, kaya nasiguro kong doon nga galing yon. Nagulat pa ako nang may makita akong isang lalaking nakatalikod
nang pasandal sa isang malaking puno na nasa tabi ng ilog. Hawak niya sa kamay ang isang pumpo ng iba't ibang mga bulaklak. Namilog ang mata ko. Yun yung mababangong bulaklak. Pero mas namilog ang mata ko nang biglang humarap ang lalaki sa akin. Paano ay napakagwapo niya. Nakangiting iniabot niya sa akin ang mga bulaklak. Inabot ko yun at paulit-ulit na inamoy. May kakaiba talaga sa amoy na yon. Bango na hahanap-hanapin mo. Nagpakilala at nakipagkamay ang lalaki. Tapos ay namalayan ko na lang na nakikipagkwentuhan na ako sa kanya habang nakaupo kami sa isang batuhan sa tabi ng ilog na yon. Libang na libang ako sa pakikipag-usap sa lalaking nagpakilalang Ismael. Hindi ko maiwasang kiligin sa kagwapuhan niya. Hindi ko alam kung gaano katagal na kami nag-uusap nang bigla na lang akong nakarinig ng mga boses na tumatawag sa akin. Palakas ng palakas hanggang sa bigla na lang akong magising. Pagmulat ng mata ko ay nagtataka at nag-aalalang mukha ng mga magulang ko ang nabungaran ko. Halos buong magdamag at maghapon na daw akong tulog at hindi magising-gising. Napatingin ako sa paligid. Nasa loob ako ng kwarto ko. Wala yung lalaking kausap ko. Panaginip lang pala. Parang totoong totoo. Pero nagtataka ako kung paano ako nakatulog ng ganoon katagal. Gutom na gutom ako noon. Matapos kong kumain ay dumating ang boyfriend kong si Rick. Nag-alala siya nang malaman ang nangyari sa akin. Pero habang nagsasalita siya ay wala sa kanya ang atensyon ko kundi na kay Ismael, ang lalaki sa panaginip ko. Naulit pa ang pangyayaring yon. Isang araw habang nagtutupi ako ng mga nilabhan. Muli kong naamoy ang mabangong bulaklak at nakatulog ako. Tapos ay nakita ko uli si Ismael na naghihintay sa tabing ilog habang hawak ang mga bulaklak. Sa pagkakataong yun ay sinabi na niya sa akin ang intensyon niyang ligawan ako. Mula daw nang makita niya ako sa tabing ilog ay hindi na ako nawala sa isip niya. Habang masaya kaming nag-uusap, bigla na lang akong magigising sa napakahabang pagkakatulog. Paulit-ulit na nangyayari yon na matapos kong maamoy ang bulaklak ay makakatulog ako at magtatagpo kami ni Ismael. Kung gaano ako kasaya ay ganon din ang pag-aalala ng magulang ko at ni Rick sa akin dahil hindi daw normal ang nangyayari sa akin. Kaya pinatignan nila ako sa isang albularyo. Sabi ng matandang albularyo ay bulaklak ng engkanto ang naamoy ko at ginagamit iyon para akitin ako at madala sa mundo nila. Nung sumunod na naamoy ko ang bulaklak at makatulog ako, hindi ko alam kung paano napunta din doon si Rick. Pinamili niya ako sa kanilang dalawa ni Ismael. Siya ang pinili ko dahil nung mga oras na yon ay may ipinaamoy pala sa akin ng albularyo habang natutulog ako. Dahilan para mawala ang mabangong pang-amoy ko sa bulaklak ng engkantong si Ismael. Nang akayin ako ni Rick palayo sa tabing ilog kung saan nakatayo si Ismael, ay nanghilakbot ako sa nakita kong totoong anyo niya. Nang magising ako, ay binigyan ako ng langis ng albularyo na ipinapahid ko sa ilong ko para hindi na muli maamoy ang bulaklak ng engkanto. Masayang bati po sa mga katulad kong mahilig sa mga kwentong nakakatakot. Ako po si Vicky at meron din po akong sariling karanasan na maibabahagi sa inyo. Nung teenager pa lang po ako, sa probinsya pa kami nakatira, bandang norte.
Matagal na pong sumakabilang buhay ang tatay ko, kaya kami na lang ni nanay ang magkasama noon sa bahay. Paglalako ng saging at kamote ang tanging hanap buhay na alam ni nanay, kasi iyon lang ang tanim na meron kami. Pero dahil doon, nakakapag-aral ako at nakakakain kaming dalawa ng 3 beses sa isang araw. Isang beses, nagulat ako dahil umuwi si nanay na may kasamang babae. Tingin ko, mas matanda sa akin ng konti. 16 ako noon o malaking bulas lang siya. Kasi yung mukha, baby face naman. Maganda talaga siya, pero wala sa sarili. Sabi ni nanay, nakita niyang naglalakad ng tulala. Nung tanungin niya, iisa lang daw ang sinasabi. Ayaw nang umuwi sa kanila. Sabi ni nanay, aampunin niya muna hanggat hindi pa umiigi ang isip. Baka raw may masaklap na pinagdaanan eh. Kung hahayaan naman niya sa kalsada, baka kung mapano lang. Ayaw naman ni nanay na dalhin sa barangay dahil ayaw nga ng babae na bumalik sa kanila. Pansamantala ay binigyan siya ni nanay ng pangalan na Aurora. Hindi niya kasi masabi ang pangalan niya. Para siyang natroma sa kung ano man ang pinagdaanan niya. Dahil nga maganda at laging nasa bintana, may mga taga sa amin na nagkagusto agad sa kanya. Panay tanong kay nanay kung sino yung dalaga sa bintana. Si nanay naman, iniiwas niya si Aurora kasi tulala pa rin nga. Hanggang isang beses, may isang binata na lakas loob na nagsabi kay nanay na kung pwede raw maligawan si Aurora. Hindi ang sagot ni nanay, pero yung lalaki makulit. Talagang balik siya ng balik. At kung ano-ano pa ang dinadala niya sa amin na mga prutas at gulay. Nahiwagaan si nanay kasi nang tanungin niya ang lalaki kung taga saan kasi hindi naman pamilyar sa kanya doon sa lugar namin. Ang sabi taga malayo. Nakita lang daw si Aurora at nagustuhan. Duda ni nanay, hindi totoong tao. Baka raw engkanto. Lalo at hindi raw nauubusan ng mga prutas at gulay na dinadala sa amin. Nung pinayagan naman ni nanay na makaharap si Aurora, ay tinititigan lang. Sa takot ni nanay na makuha ng engkanto si Aurora, ay sinabihan niya ang lalaking nakilala lang namin sa pangalang Zar na huwag nang babalik. Doon na ay pinagtapat ni Zar na hindi talaga siya manliligaw. Nandoon siya para obserbahan si Aurora. Isang hapon daw kasi ay nadaanan niyang nakadungaw sa bintana. Kinutuban agad siya. Anak siya ng isang albularyo at nagsasanay na rin siyang maging albularyo. Kaya may konti na siyang kaalaman. Sabi ng tatay niya, kailangan niya munang obserbahan kung totoo ang hinala niya. Pero kailangan daw niyang makalapit kaya nagpanggap siyang manliligaw. Sa ilang araw ngang pag-oobserba niya ay nakita na niya ang kaibahan ni Aurora sa pangkaraniwan. Hindi raw kumukurap ang mata sa loob ng ilang minuto. Siyempre hindi kami naniwala agad, maliban nang mapatunayan na niya sa amin. Nang buhusan niya ng langis si Aurora, isang maliit na bote ng langis lang yun. Pagkabuhos niya ay biglang humulas ang balat ni Aurora na napalitan ng parang balat na kahoy, yung tulad sa puno. Nagimbal kami ni nanay. Nabigla rin si Aurora, kaya nagtatakbo siya palabas ng bahay namin. Hindi namin alam kung saan na siya nagpunta kasi natulala na lang din kami. Sabi ni Zar, nang masiguro niyang isang engkanto ang dalaga, ay tinulungan siya ng tatay niya na gumawa ng langis. At habang ginagawa pa yun ay binalik-balikan sa amin si Aurora para masigurong okay lang kami. Mukha naman daw mabait na engkanto si Aurora. Kaya lang hindi siya maaaring manatili kasama namin. Dahil may mga kauri siyang posibleng naghahanap sa kanya at kami ang gagantihan. Dahil ang mga engkanto raw ay
hindi nakakakilala ng katuwiran. Baka raw naligaw lang o kusang tumakas si Aurora. Pero kahit ano pa man ang dahilan, hindi raw talaga kami magiging ligtas kung tumagal pa sa amin ang ampon ni nanay. Jenny na lang po ang itawag niyo sa akin. Isa po akong teacher sa baryo namin dati. Nung panahon na yon na bago pa lang akong nagtuturo, ay may nangyari pong nakakakilabot sa buhay ko. Sa baryo namin may isang partikular na angkan na sinasabi nilang mga aswang. Nakatira sila sa pinakadulong bahagi ng baryo, sa loob mismo ng kakahuyan. Kaya walang nangangahas na mangahoy doon. Kung meron man, sa umaga. Hindi sila nagpapaabot ng hapon, lalo na ng gabi. At saka magkakasama, grupo sila na may dalang mga pangontra sa aswang para makasiguro na hindi sila malalapitan ng pamilya ng mga aswang. Yung mga miyembro ng pamilyang yon ay lumalabas naman sila sa kakahuyan. Naglalakad sa kalye, pero hindi sila nakikisalamuha sa mga tao. Siguro dahil iniiwasan din naman kasi sila ng mga tao. May isang miyembro nila na binata, si Dante. Madalas kong makasalubong sa paglalakad. Lagi niya akong tinitignan. Napapayoko na lang ako kapag ganon. Mahirap na. Baka kasi mapatingin ako sa mata niya, mahipnotismo niya ako. Buong buo kasi ang paniwala ko. Naaswang nga siya katulad ng sinasabi ng mga taga-baryo. Isang beses, nagulat na lang ako nang bigla niya akong sabayan sa paglalakad. Hindi ko alam kung tatakbo ako o ano. Pero sabi niya, wag daw akong matakot. Hindi naman daw niya ako kakagatin. Gusto lang daw niyang makipagkilala at mangligaw dahil gandang-ganda raw siya sa akin. At mukha rin daw akong mabait. Direkta talaga niyang sinabi sa akin yon. Ako naman, ayoko siyang ma-offend sa mga oras na yon, kaya nagpakilala na lang din ako. Nanginginig pa ang kamay ko nang makipagkamay ako sa kanya. Siya naman, malamig ang kamay niya. Kinilabutan talaga ako. Sa takot ko na magkaroon ng manliligaw na aswang, kaya ang ginawa ko po noon ay iniwasan ko siya. Lagi na akong nakikisabay sa pinsan ko pag uwi. Kahit kailangan ko pa siyang antayin paglabas sa trabaho, may makasabay lang ako hanggang sa amin. Tapos lagi rin akong may asin sa bulsa at bawang sa loob ng bag ko. Natatakot din kasi akong diretsahang basta din si Dante at baka aswangin niya ako sa gabi. Basta patay mali siya na lang ako kapag nakakasalubong ko siya sa daan. Nagkukunwari akong hindi ko siya nakikita. Siguro naman, alam na niya ang ibig sabihin nun. Isang beses, may pinuntahan akong estudyante. Nagtututor din kasi ako kapag araw ng Sabado. Ginabi ako ng uwi dahil hinintay ko pang dumating ang mama niya mula sa trabaho bago ko siya iwan. Nung pauwi na ako, hindi ko maiwasan na kabahan sa paglalakad. Naiisip ko kasi si Dante. Naramdaman ko na lang na may mga yabag na sumusunod sa bawat hakbang ko. Buo sa isip ko na si Dante yon. Kaya inihanda ko na ang asin ko. Pero paglingon ko, ibang tao. Dalawa sila na parehong mukhang lasing. Hinabol nila ako at nagsisisigaw naman ako. Alam ko na kung anong gusto nilang gawin sa akin. Narinig ko kasi ang sinabi ng isa na kung pagbibigyan ko lang daw sila ay hindi nila ako papatayin. Pareho silang may hawak na patalim, kaya pinaspasan ko talaga ang pagtakbo. Nang maabutan ako ng isa ay sa kanya ko isinaboy ang dala kong asin. Kahit papaano nakatulong dahil napuwing siya. Palapit na rin sana ang isa pa pero biglang may humila sa kanya sa talahiban. Yung sinabuyan ko naman ng asin sa muka,
nabigla sa nangyari sa kasama niya. Chinek niya kung anong nangyari sa talahiban. Kitang-kita ko na may dumakma rin sa kanya. Napasigaw siya at nadinig ko pa yung huling ungol niya na parang nasaktan. Kahit nanginginig ako sa takot, ay nakuha ko pa talagang lapitan. Pero hindi naman masyadong malapit. Yung abot lang ng tanaw ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Dante na nilalantakan ang dalawa. Bigla siyang tumingin sa akin at sabi ay tumakbo na raw ako. Dali-dali nga akong tumakbo. Pakiramdam ko nga ay lumilipad na ako sa sobrang bilis ng pagtakbo ko. Pagdating sa amin, ang ikinuwento ko ay yung tungkol sa dalawang nagtangka sa akin ng masama. Pero hindi na yung tungkol kay Dante. Bilang pasasalamat ko na lang yon sa kanya sa pagligtas niya sa buhay ko sa kamay ng dalawang manyakis. Gusto ko rin sana siyang personal na pasalamatan. Kaso hindi ko na siya nakita mula noon. Ako po si Sahara. Bagong lipat lang kami sa Santa Ana nang mangyari sa akin ang isang kababalaghan. Tungkol po ito sa kakaibang nilalang na nagkagusto sa akin. Sakto lang po sa pamilya namin ang laki ng bahay. Pero ang bakuran namin sobrang lawak. Maraming tanim na halaman at meron ding nakatayong puno. Hindi ko alam kung anong puno yon. Sa tabi ng puno ay nandoon naman ang isang punso. Nang lumapit ako ron, sabi ni Mama, wag daw akong lalapit doon at baka makatawaan ako ng nakatira sa punso. Tapos tinalikuran na ako ni Mama. Na-curious ako kung totoo bang may nakatira sa ganoong kaliit na umbok ng lupa. Ang ginawa ko, kinatok ko ng ilang beses tapos nagpatao po ako. Joke ko lang naman yon. Tumayo na ako at pumasok sa loob ng bahay namin. Sunod na pangyayari, habang nagtitimpla ako ng juice sa kusina, ay nakarinig ako ng maliit na boses na nagsasabing, "Ang ganda mo! Ang ganda mo!" Paulit-ulit po yon. Dinig na dinig ko, kaya tinanong ko ang kapatid kong lalaki kung narinig din ba niya. Sabi naman niya, guni-guni ko lang daw. Palibhasa raw kasi ay walang nagsasabi sa akin na maganda. Sabay tawa niya. Hindi ko na lang pinansin yung pangaasar niya. Basta sigurado ako na meron talaga akong narinig. Nung sumunod na araw, habang nagwawalis ako sa bakuran, ganon na naman. Narinig ko na naman yung maliit na boses at ganon pa rin yung sinasabi. Nagsimula na akong matakot nun. Napatingin ako sa punso. Inisip ko kung doon ba nanggagaling yung boses. Baka nagalit nung kinatok ko, kaya pinaglalaroan ako ngayon. Lalo na akong natakot nang pati sa oras na nakahiga na ako at nagre-ready ng matulog, ay narinig ko na naman ang nakakakilabot na munting tinig na yon. Kinabukasan paggising ko ay nilalagnat na ako. Masamang-masama ang pakiramdam ko at bigat na bigat ako sa katawan ko. Nang malaman ng lola ko na may naririnig akong maliit na boses, ay sinabihan niya si Mama na huwag akong ipadoktor. Albularyo raw ang tawagin dahil malamang nagustuhan ako ng duwendeng nakatira sa punso na kinatok ko. Kaya pinupuri ang ganda ko. Pero hindi ko dapat ikatuwa ang pagpuri dahil masama ang kapalit nun. Natakot ako sa sinabi ni Lola. Agad namang nagpahanap ng albularyo si Mama sa papa ko. Nung ginagamot na ako ng albularyo, ay grabe yung pananakit ng katawan na nararamdaman ko. At ang pinaka nakakakilabot na parte ay nang lumito mismo sa harapan ko
ang duwende. Hinihila niya ako at sabi ay sumama na raw ako sa kanya. Nagsisigaw ako sa takot. Sabi ko sa albularyo, huwag niya akong bibitawan. Ako lang ang nakakakita sa duwende pero nararamdaman siya ng albularyo. Kaya mahigpit din ang hawak niya sa akin. Para silang nag-aagawan sa akin. Yung duwende kulay itim siya. Tapos ang mata niya ay itim na itim lang din. Wala kang makikitang puti. Maliit lang siya na kasing laki ng 2 o 3 taong gulang na bata. Mabalahibo ang braso, matulis ang baba at mahaba ang kulot na buhok na parang nakapuyod. Takot na takot ako hanggang sa nawalan na ako ng malay sa sobrang takot. Nang magising ako ay wala na ang duwende sa harap ko. Ang albularyo na lang ang nakaupo sa gilid ng higaan ko. Hinihintay akong magkamalay. Tapos ang mama at papa ko nandoon din sa loob ng kwarto. Sa susunod daw ay huwag ko nang gagambalain ang punso. Sa halip na hindi ako makukursunadahan ng duwende ay nagkaroon daw ng pagkakataon na makita ako nang katukin ko sila. Gusto raw akong ligawan at maisama sa daigdig nila. Na-imagine ko tuloy kung gaano kaliit ang daigdig nila, kung ang punso lang ang tahanan nila. Mula nga nun ay hindi na ako gumagawi sa punso. Maski sino sa amin, at kung mapagawi man daw sila mama, ay nagpapatabi-tabi sila. Hindi naman kasi kami pwedeng umalis doon. Wala na kaming perang panglipat, kaya iniwasan na lang talaga namin. Nabigyan din naman kami ng proteksyon ng albularyo. Tawagin niyo na lang po akong Marcy. Dati ko pa pong gustong maikwento sa lahat ang naging karanasan ko. Pero ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob. Nahihiya kasi ako sa naging ugali ko dati. Kaya nahihiya rin akong ikuwento sa iba ang nakakakilabot kong karanasan. Nakasalanan ko rin naman kung bakit nangyari. May kapitbahay po kami noon, si Jake, na sabihin na lang nating hindi gwapo. Tapos wala pang trabaho. Tambay na nga lang, mabisyo pa. Tapos ang katawan niya, mahihiya ang patpat. Aminado po ako na dati mapanghusga talaga ako sa pisikal na anyo at ayoko rin talaga ng mga walang ginagawa sa buhay. Pakiramdam ko noon pabigat lang sila sa mundo. Hindi ko naman sukat akalain na yung lalaking kinaiinisan at pinandidirihan ko ay magkakaroon pa ng lakas ng loob na ligawan ako. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng tibay ng dibdib. Sabi ko sa kanya, wag na siyang umasa. Manalamin nga siya para sampalin siya ng katotohanan na hindi kami bagay. Saka maligo naman kako siya kasi hindi nga lang siya pangit. Umaalingaso pa ang baho niya. Hindi lang po yan ang mga nabitawan kong salita sa kanya. Marami pang panlalait. Kulang na lang talaga ipagtulakan ko siya kapag lumalapit siya sa akin. At ginagawa ko ang pamamahiyang iyon sa harap mismo ng mga tropa niya. Kaya alam ko na napahiya ko siya ng todo. Hanggang isang araw po ay nalaman ko mula sa kapatid niya na wala na siya. Namatay na raw. Noon ko lang din nalaman na may asma pala siya. Malalang asma. Siguro pinalala pa ng paninigarilyo niya. Kasi nakikita ko siyang naninigarilyo Alam ko bawal yon sa may asma. Kaya rin pala payat siya at hindi makapagtrabaho. Hindi raw matanggap-tanggap dahil sa sakit niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi naalala ko kung paano siya nilait. Mga 3 araw mula nang mamatay siya, nagising ako nang maramdaman kong nilalamig ang paa ko na parang naka-aircon. Wala naman kaming aircon. Electric fan lang at ang init ng panahon nun.
Pagtingin ko sa paanan ko, si Jake. Nakatayo siya sa paanan ko, kaya pala ang lamig ng pakiramdam ko ron. Napabalikwas ako ng bangon, sabay tili ng ubod lakas talaga. Tapos napapikit na lang ako sa takot na lapitan pa niya ako. Nangangatal pa ang buong katawan ko sa nerbiyos. Nang magpasukan sa kwarto sina mami at daddy, pati mga kapatid ko. Yumakap agad ako ng mahigpit kay mami. Tapos umiiyak kong sinabi na nagpakita sa akin si Jake. Sa kabila ng takot ko, nakuha pa akong biruin ng mga kapatid ko. Binasted ko raw kasi. Dapat daw sagutin ko na kahit multo na lang para matahimik daw ang kaluluwa at hindi ako multuhin. Iyak ako ng iyak nun kasi ang linaw-linaw ko talaga siyang nakita sa paanan ko na nakatayo at nakatingin sa akin. Malungkot na malungkot ang mukha niya. Ang ginawa nila mama, ipinagpamisa nila si Jake at inutusan nila ako na humingi ng tawad kay Jake sa mga sinabi kong hindi magaganda sa kanya. Sinunod ko na lang sila para matahimik rin ako at para na rin sa katahimikan ni Jake. Humingi ako ng tawad sa harap ng kabaong niya, pero wala kaming pinagsabihan nila mama maski sino. Sabi ko sa kanila, huwag nilang ipagsasabi kasi nahihiya rin ako sa naging asal ko. Iba naman ang tingin ni Papa sa nangyari. Sabi, hindi raw talaga si Jake ang nagpakita sa akin, kundi isang masamang espiritong nakakaalam ng takot sa dibdib ko. Nakokonsensya ako at ginamit yon ng masamang espiritu. Nagpanggap na multo ni Jake para linlangin ako, para paglaruan ang emosyon ko. Hindi ko alam kung totoo, pero mas naniniwala ako na totoong nagpakita sa akin ang manliligaw kong yon. Hindi ko alam kung para takutin ako o baka naman para lang magpaalam. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Laura, college student ng mangyari sa akin ng isang kababalaghan sa probinsya nila mama. Sabi po ng albularyong tumingin sa akin noon ay nagkagusto raw sa akin ang tikbalang na naninirahan sa ilog na malapit sa bahay namin. Matagal na pong nakatira sina lolo at lola sa lugar nilang yon at sa probinsya. Pero ako ay bago lang doon. Bale, sembreak lang po noon pero gusto nila mama na doon ko na ipagpatuloy ang pagkokolehiyo ko. Kasi gusto nila akong ilayo sa mga barkada kong bad influence daw sa akin. Sa totoo lang po ay naboard ako. Grabe yung pagkainip at pagkabagot ko na naramdaman ko. Dahil wala naman akong kaibigan ni kakilala sa lugar na yon, maliban kina lolo at lola. Sanay kasi ako sa maingay na lugar at palaging nagpupunta sa mga barkada. Kaya nanibago talaga ako ng husto. Nagpaalam ako kay lola na maglalakad-lakad lang muna. Sabi niya huwag daw akong lalayo dahil hindi ko pa kabisado ang lugar. Baka raw maligaw ako. At kabilin-bilinan din niya na huwag akong pupunta sa ilog dahil maraming masamang elemento ron. May nakatira din daw doon na tikbalang na marami nang nabiktima sa lugar nila. Tumango na lang ako sabay ngiti sa sinabi ni lola. Hindi naman ako lumayo pero nang makita ko ang ilog, naakit ako. Nagandahan ako kaya umistambay muna ako ron. Hindi ko na inisip ang bilin ni lola. Pagka-uwi ko ng bahay, nung gabi ay nakarinig ako ng parang may halinghing ng kabayo. Pero kakaiba, nakakatakot ang dating. Tapos nakarinig din ako ng mga yabag na parang paikot-ikot lang sa bahay nila lola. Ang sakit sa tenga at kinikilabutan ako, kaya bumangon ako. Paglabas ko ng kwarto,
ay palabas din pala ng kwarto nila si Lola. Sinabihan niya ako na huwag lalabas ng bahay at kahit sumilip sa bintana ay huwag kong gagawin. Natakot ako. Sabi ko, bakit, ano bang nangyari? Kung narinig ko raw ang ingay ng tikbalang at malalaking yabag nun, ibig sabihin ay inaaligiran kami. Tapos tinanong niya ako kung nagpunta ba ako sa ilog. Tumango ako at sabi ko tumambay lang ako saglit doon. Yun na nga raw ba ang sinasabi niya? Baka raw natipuhan ako ng tikbalang kaya sinundan ako sa bahay. Ayoko sanang maniwala kay Lola pero hindi ko maiwasang matakot sa sinabi niya. Tinanong ko siya kung anong mangyayari kung nagustuhan nga ako ng tikbalang. Sabi niya, bukas na bukas din daw ay patitignan niya ako sa albularyo kasi hindi raw titigil ang tikbalang hanggat hindi ako nakukuha. Palagi raw yon aaligid sa bahay namin dahil kumukuha ng tiyempo na makuha ako. Sa oras daw na magbukas ako ng pinto o kaya bintana ay iyon na ang magiging pagkakataon niya na kuhanin ako. Kapag nakuha na ako, hindi niya alam kung mababawi pa nila ako. Kaya mas mabuti kung aagapan naming magpa-albularyo. Kinabukasan nga ay sinamahan ako ni Lola sa kakilala nilang albularyo sa baryo. Walang duda ang albularyo at sinabi agad sa amin na tikbalang nga ang naririnig naming ingay. Mabuti lang daw at lumapit kami agad sa kanya. Inurasyonan niya ako, pinahiran ng langis at pinausukan para hindi na raw ako gambalain ng tikbalang. Sa ginawa niya sa akin ay hindi na raw ako makikita ng tikbalang. Parang magiging invisible daw ako sa mga mata niya. Pero huwag na raw akong babalik sa ilog. Dahil ang bisa ng ginawa niya ay para lang sa tikbalang na gumagambala sa akin. Kung ibang masamang elemento naman ang makakita sa akin doon sa ilog at makakursunada sa akin, ay panibagong panganib na naman ang kakaharapin ko at hindi raw lahat ng panganib ay kayang lusutan, lalo na kung hindi maagapan. Nang malaman ni Mama ang pangyayaring yon, ay sinundo na niya agad ako. Humingi siya ng pasensya kina Lola kung hindi na raw ako ron magpapatuloy ng college kasi baka kung ano pa raw ang mangyari sa akin sa katigasan din ng ulo ko. Nagsorry din ako kina Lolo at Lola bago kami umalis ni Mama kasi naging pasaway ako kaya nangyari yun.